Live dito ngayon sa Quezon City Academy. Ito ang Patrol TV! Bagyong Ulysses, patuloy ang pagbuhos ng ulan sa iba't ibang parte ng bansa, lalo na ang Luzon. Iba't ibang lalawigan tulad sa Marikina City, abot bubong ang bahadal sa Bagyong Ulysses. Bagyong Ulysses, patuloy ba ang lakas at kailan ba ito aalis ng bansa? Mga pamilihan at ospital sa Catanduanes nasira dahil sa Bagyong Ulysses. At iba pang mga balita Dito sa Patrol TV. Magandang umaga mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy pa din ang pagragasa ng Bagyong Ulysses sa iba't ibang parte ng Luzon. maraming lalawigan lalo ng Marikina na halos abot bubong na ang baha. Nakatutok, Andrea Padilla. Kasunod ng malakas na ulan na dulot ng Bagyong Ulysses, ang Marikina City, isa sa mga lugar na kilala sa taglay nitong katatagan sa panahon ng unos, ay tinamaan ng matinding pinsala ng pagupit ng kalamidad. Maraming bahay ang lubos na naapektuhan at hindi nabibilang sa kamay ang mga residenteng nangangailangan ng agarang tulong. Iilan nga sa mga residente ng nasabing lugar ay nagsisimula na sa paglikas. Karamihan dito ay naabutan ang hanggang bewang na tubig at malakas na agos ng tubig na nanggagaling sa ihip ng hangin. Grabe, hindi ko alam kung saan kami pupulutin pagtapos ng lahat ng to. Halos naman kagamitan namin sa bahay, lubog na sa tubig. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina, libo-libong pamilya ang nangangailangan ng tulong. Binuksan na ang ilang evacuation centers para sa mga apektadong residente. Nagpatuloy naman ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at local disaster response teams sa kanilang rescue mission. Maraming salamat, Andre. Sa patuloy na malakas na pagbuhos ng ulan, kailan nga ba aalis ang Bagyong Ulysses? Patuloy ba ang lakas ng bagyo? Alamin natin kay weather specialist Abel Ocampo. So maraming salamat, Carlo. So ngayon para sa weather report ng Tropical Cyclone Ulysses, or malapit na siya maging Bagyong Ulysses. So yung Tropical Cyclone Ulysses ay nakapasok na sa Filipino Area of Responsibility na 425 kilometers east of Daet sa Camarines Sur. Camarines Sur. Ito ay may lakas na 95 kph, bugso na 115 kph, at papuntang west, northwest na may 30 kph papunta sa Southern Luzon. Ayon sa track ng Pag-asa, ang Bagyong Ulysses ay lalakas pa at magkakaroon ng landfall sa Bicol region at magiging typhoon bukas ng gabi o sa may Quezon Province. At expected rin na lumabas siya within sa Sabado ng gabi o sa Linggo ng gabi. Mag-ingat na rin tayo dahil storm signal 2 na sa central and southern portions of Quezon, sa may Polillo Islands, sa may Catanduanes, sa may Camarines Norte, sa may Camarines Sur, sa may Albay, sa may Sorsogon, sa may Burias Islands, sa may Marinduque. Signal number 1 naman sa Metro Manila, sa may Mountain Province Ifugao, sa Benguet, sa La Union, sa Pangasinan, sa central and southern portions of Isabela, sa may Quirino, sa may Nueva Vizcaya, sa may Aurora, sa may Nueva Ecija, sa may Pampanga, sa may Zambales, sa Bataan, sa rest of Quezon, sa Rizal, sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas, sa Romblon, sa Oriental Mindoro, sa Occidental Mindoro, sa Lubang Islands, Northern Samar, northern portions of Samar. Ito yun lamang para sa signal number 1, signal number 2 natin, or yung mga areas na abutin ng bagyo. So ngayon pa rin, kailangan pa rin natin mag-ingat, lagi tayong magdala ng payong, lagi natin tingnan ang weather forecast sa araw na yon, at dapat lagi tayong ready sa paparating na bagyo. Balik sa inyo, Carlo. Catanduanes, pinadapa uli ng Bagyong Ulysses. Ang mga pamilihan at mga ospital nasira dahil sa Bagyong Ulysses. Alamin natin sa pagbabalita ni Cas Tumac. Sa mga sunod-sunod na bagyong dumaan, lubos na ang naapektuhan ng mga tahanan at ospital sa ilagang bahagi ng Catanduanes.
Kinakailangan bumiyahe ng mga residente mula sa norte patungo sa Virac, Catanduanes para sa medical na pangangailangan at pamimili. Bagamat na mas mahirap ang biyahe dahil sa landslide at makapal na putik. Ang epekto ng mga bagyong Quinta, Rolly at Ulysses ay nagresulta sa pagkawasak ng halos lahat ng infrastruktura sa Catanduanes, kabilang na ang ospital at COVID-19 isolation facility na nagkakahalaga ng 2 bilyon. Nahinto ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa probinsya simula Nobyembre 1 dahil sa pag-urong ng pagsusuri at proseso. Kumakailang umaga, may kaso ng suspected COVID-19 na namatay sa Virac. Parang naiiyak na ako sa takot, dala na rin siguro ng bagyo. Kung meron lang chance na makapili kami ng probinsya, pipiliin ko yung probinsya na hindi madalas natamaan ng bagyo. Pero wala eh. Dito na kami nakatira at saka kasabay pa nun yung pagsumpong ng nanay ko dahil siguro takot din sa bagyo. Ang COVID-19 test sample mula sa namatay na pasyente ay ipapadala sa Legazpi para sa proseso. Ngunit maaaring tumagal ng ilang araw o linggo bago malaman ang resulta dahil sa mga paghihirap sa pagpapadala. Dahil sa brownout sa isla, nahihirapan ang mga residente na mag-imbak ng pagkain. Ang pagbili sa palengke ng Virac ay limitado lamang sa ilang araw at mahaba ang biyahe mula sa Baras at San Miguel. Nakikita ng LGU ng Catanduanes na maaaring tumagal ng 2 taon o higit pa para maibalik ang normalidad sa nasirang infrastruktura at kalsada. Ang kakulangan sa koordinasyon at komunikasyon sa mga munisipalidad sa ilagang bahagi ng isla ay isa ring hamon. Sa Eastern Bicol Medical Center, pansamantalang itinatabi ang COVID test sample at flu vaccine. Bagamat gumagana ang ospital sa tulong ng generator set. Limitado pa rin ang kanilang operasyon dahil sa pinsala na tinamo mula sa bagyong Ulysses. Sa ating pagtatapos ng balita, kami po ay magpapasalamat sa inyong pagtuto. Manatili tayong handa sa mga susunod na kaganapan. Para sa inyong lokal at pambansang balita, ako po si Carlo Perez. At ako naman si Anabel Gonzalez, naghahatid sa inyo ng mga bagong balita. Ano mang hamon, ano mang panahon, dapat kaming naglilingkod. Ito ang Patrol TV. Tingin. Ngayon, go!